Crispy naman, no? Ooh. Yung KFC nila dito parang kanto fried chicken. Ang nakakatuwa pa dito sa kanila, be, kahit malamig yung panahon nila, mahilig sila sa mga malalamig na dessert. Sabi, prutas daw siya, di ba? So, nag-expect ako mayroong fruity flavor. Lasang butterscotch. Hi there, it's me, Francis Candid. Welcome back to my channel. It's me, Francis Candid. Ito daw. Isa pa. Hi be, it's me, Francis Candid. Welcome back to my channel. Andito pa rin tayo be sa Cusco, ang dating kabisera ng Incan Empire dito be sa Peru. Andito ako ngayon sa Plaza de Armas pa din be. Ayan. For today, gusto kong kumain ng KFC nila dito. Tignan natin ano yung meron sa kanilang unique menu na hindi natin makikita sa bansa natin. And be, ako nang titikim, parang hindi ka na pumunta dito. Mahal ang plane ticket. So, ako nang bahala. Ikakwento ko sa inyo. Pasensya na, medyo na-dehydrated na ata ako. Bago kayo sa channel ko, paki-like, share, at syempre mag-subscribe ka na. Andito ka na, mag-subscribe ka na. Actually, papunta na sana ako ng KFC. Kaso, napansin ko na meron ngayon ditong parada ng mga sasakyan. Parang merong car show. Dito, tara, tignan natin dito guys. Oh, ayan o, kotongan nyo na, oh. Kotong, pagong na sasakyan. Oh, tara nila dun. Sana all. Parang mas gusto ko. Ito yung gusto ko, tangkad. Parang gusto ko yung nagkikiss doon na magjowa. Gusto ko yung ganun, hindi yung sasakyan. Parang sasakyan na lang yung after consolation prize. Char. Hindi, sasakyan. So, dahil mo yung jowa kahit saan. Char. Shoutout sa jowa ko. Shoutout, I miss you. Guys, sobrang nakakatuwa. Ang gaganda ng mga sasakyan nila dito. Tingnan mo, oh. Nakikita nyo kulay yellow? Tingnan nyo ba dyan? Gusto ko yung ganun. Parang pang ano, Scooby-Doo. Ayan guys, oh. Panis. Yes. And kung mapapansin nyo guys, yung tugtugan nila dito, parang puro 80s. Ganyan talaga yung tugtugan nila dito. Ang ganda nito guys, oh. Wow! So ngayon guys, andito tayo sa kanilang KFC at titikman na natin itong mga pinamili ko. Meron ako ditong maracuja sundae or passion fruit sundae. Ayun yung dessert natin. I-haul natin yung mga pinamili ko guys. So meron ako ditong mousse. Meron akong cake. Ang tawag nila is torta. Cake. Meron akong tres leches. Ayan. Ayan yung dessert natin. Natatawa ko kasi ang dami kong pinamili guys. Tapos meron sila ditong twister. Ayan, XL pala siya. Oh my God, ang laki. Meron tayo ditong fries at saka meron tayong yung coleslaw nila, syempre. Meron tayong fries nila. Yung fries nila, tabi natin dito. Ano pa yung pinabili natin? Meron pa tayo ditong box. So, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 40, 50. Kulang ko lang mga 800. So, for today's video, samahan ninyo ako, be. Tikman natin itong kanilang unique menu na makikita mo lang dito, be, sa Peru. Wala nito sa Pilipinas. Parang medyo kahawig, pero siyempre iba yung lasa, be. Or, tingnan natin, malay natin, magkakahawi talaga at pareho lang din. So,
Let's enjoy. Busog ako talaga dito, be. Kung nakikita nyo, parang nasa labas ako. Meron silang labas sa loob. Gets mo yon? So, pag pumasok sa loob, merong ganitong area. Siguro para sa mga smokers din. Smoking area? So, yan. Yung fries nila dito, parang fries ng Jollibee. Alam mo yung fries ng Jollibee dati na medyo malambot? Nangingi ako sa kanila ng maraming ketchup actually. And hindi pala to hindi pala to coleslaw, guys. Ano pala siya? Barbecue sauce. Well, so tikman na natin. Simulan natin sa kanilang fries. Ito guys, yung fries din nila dito, maliit lang din. Para pang Pilipinas lang din. Tingnan mo, oh. Diba? Yung mga ketchup nila, yung mga sauce nila dito guys, meron tayong mayonnaise. Meron tayong ketchup. Meron tayong aji. Siguro Ajinomoto to. Pero parang maanghang ata to eh. Salsa a base de aji. So, si ate tinipid ako. Sabi ko sa cashier, Ted, dagdagan mo ng ketchup. Binigyan niya sa akin 2 lang. Tinipid. Hindi ka naman din nila kasosyo dito. Huwag magdadamot. Okay. So, meron din na tayo ditong drinks. Yung drinks nila dito is itatawag nila na Inca Cola. Hindi siya Coca-Cola. Inca, parang local nila. Parang yung itsura niya mukha siyang Mountain Dew kasi kulay. Tignan mo, di ba? Parang kulay Mountain Dew. Pero, tingnan natin mamaya. Simulan mo natin sa kanilang fries. Ang dami nangyayari eh. So, wait, kailangan ko muna mag-warm up ata. Warm up tayo dahil kakain tayo ng madami, be. Be, bago ko to simulan, may pagkain ka ba dyan? Baka naman pag nagutom ka, sisihin mo ako. So, anyway, simulan na natin. Oh, habang mainit pa dahil malamig pa panahon dito, guys. Mabilis uminit mabilis lumamig. Ulitin natin, take 2. Ang lamig ng panahon dito, guys. At dahil malamig dito, guys, mabilis din lumamig yung pagkain. Sarap ng init, oh. Ito yung kanilang fries, guys. Parang kahawig din ng fries natin. Bago ko sabihin sa inyo lasa. Alam nyo ba, guys, na sa Peru matatagpuan yung pinakamaraming uri ng patatas. Ang pagkakaalam ko, ayun yung biggest import nila before, bago nila ma-realize na they can be big on tourism. So, ngayon, tourism na yung pinagkukunan nila ng pera. Shoutout sa DOT. Shoutout sa DOT. Tapos na-realize nila na parang, hindi pala patatas yung strength natin, kundi tourism. So ito, parang malambot na fries ng Jollibee. Habang mainit pa, malambot. Hindi siya matigas. Hindi siya crispy. Ooh. In fairness, masarap. Dahil itabi na natin siya. Guys, hindi ko alam kung maubos ko lahat ng pagkain na ito, no? Pero itatabi ko sila para maya-maya, pag nagutom ako, at least meron akong pagkain. Nung nagawa ko na yung trabaho ko, na i-vlog ko na ipakita ko na sa inyo, na i-share ko na. So maya, pag malamig-lamig din lang yan, ako na ang kakain. So, ito naman guys, yung kanilang box dito. Kanilang tagline ba, kung sa atin, finger licking good, sa kanila, para chuparse los dedos. Para chuparse los dedos. No existe una... Gusto mo yung kumain ako ng KFC, pero para pakaramdam ko, mapupunta ako sa telenovela. Pag binasa mo yung nakasulat to, no existe una manera fácil o rápida de hacer nuestro pollo, solo la manera bien hecha o hecha. Tara, tignan natin ito kanilang chicken. Wow. Chicken lang pala talaga.
parang mas maliit yung chicken nila dito kaysa sa Pilipinas. Kasi wings na to, be, ang liit lang, oh. Mas malaki yung wings ng KFC sa Pilipinas kaysa sa atin. Pero ito pa, ang KFC nila dito, meron ng original at saka crispy. Hindi maanghang. Original lang at saka crispy. Tignan natin, guys. Pakinggan nyo kung crispy, ha. Pakinggan nyo. Ito, guys, pakinggan nyo. Crispy naman, no? Pero malungkot, be. Kasi wala silang gravy. Maski pa tissue, wala. Ang damot nila din sa tissue. Sorry. Pero hindi sa kalasa ng KFC natin. Yung KFC nila dito parang Kanto Fried Chicken. Ang pinaka nangingibabaw na lasa is yung paminta. Try natin tong kanilang sauce. Actually, meron silang 4 na sauce. Meron barbecue, may honey mustard, merong ricotta, hindi ko alam eh. Ito na, try natin. Ooh. Try natin itong kanilang barbecue sauce. Ang sarap. Yung barbecue sauce nila, parang pang barbecue sauce ng Texas Roadhouse. Mga gano'n. Pero pag gano'n. Parang gano'n yung, ano niya, pagka barbecue sauce niya, yung parang mabibili mo sa mall na barbecue sauce. Agatin pa natin, guys. Ang liit talaga. Tignan nyo isang buto, ha. Tapos puro harina na. Ganun ang kalit-lis yung harina chicken dito, ang liit. Buto na. Hindi ko alam kung naswertehan ko lang last time na malaki. Ngayon ang liit eh. Sarap. Do may isang chicken pa naman. Isang chicken puro breast. So puro laman naman. Pero bottom line, ang liit. Tabi muna natin siya kasi mamaya, ang vlog na to kailangan vlog today, dinner later. Kaya isang gastusan lang, guys. Mahal. Ang budget natin today, over and over. So, ito guys, yung kanilang Inca Kola. Hindi siya kalasa ng Mountain Dew. Alam mo yung pinakalasa niya? Popsicle sticks. Yung popsicle sticks sa atin, gano'n ang lasa niya. Lasang popsicle stick. So, as of now, okay sa akin yung fries nila. Okay naman yung chicken, parang bilang mahilig sa maanghang, gusto ko lang ng onting anghang, tsaka gravy. Yung iba lang talaga eh, parang medyo pang yung KFC nila, Kanto Fried Chicken. Ito naman guys, parang pakiramdam ko, ang laki-laki naman nito para sa akin. So, yung kanilang twister, meron silang Peruano, parang local flavor. Meron silang traditional, like siguro yung mabibili everywhere. Meron silang Americano. So, with green card. Pag binili mo with green card, hindi ko rin alam. Basta yun, meron silang traditional American barbecue. American ata dahil dun sa sauce na ginamit. Okay, so, itong twister nila is merong chicken, may bacon, and merong aji din. Speaking of aji, tikman nga natin yung mga sauce muna nila. Siyempre, ketchup, alam nyo na yung ketchup. Mayonnaise, alam nyo na yung mayonnaise. Yung aji, itry natin yung aji. Nakakurious ako, ano ba yung aji na yan? Raymundo? Aji... Ano yung report? Haji pala. Ayan.
Oh. Make-up. Ginawang make-up at mag-swatch tayo, be. So, ay, itsura niya. Yung itsura niya mukha siyang mustard. Di ba to mustard? Pero maanghang eh. Maanghang na mustard. Char. So ito guys, yung kanilang Twister XL. Ay, nunit ko, meron. Pala, so baliktad pala. Ayan siya guys. So, meron siyang manok. Kita nyo ba? Guys, comment down below. Nakikita nyo ba? Naaamoy. Nahahawakan. Pero anong gusto nyo doon? Naaamoy, nahahawakan na titikman. Naghintay ako ng sagot. Okay, ito na. Tikman natin ang kanilang Twister. So, meron siyang chicken. Sige, bacon. Kainin natin, guys. Sarap. Masarap siya. Unang kagat ko pa lang, naano agad yung lasa eh. Walang halong etchos. Yung parang may lasa agad siya na parang mapaminta. Ano, yung aji kasi nila dito sa gilid. Malayo siya sa Twister na meron tayo sa Pilipinas. Iba. Yung texture pala ng peta, ng wrap, iba na. Kaya nasa gilid yung bacon. So tawag niya dito guys sa bacon is tocino. Parang ang sarap merong barbecue sauce. Ito guys, kain pa tayo. Parang yung lasa ng aji nila, medyo mustard-ish. Pero ngayon guys, kung tatanungin niyo ako, parang generic, anong generic na lasa ng Peruvian food? Parang hindi ko masagot. Kasi, iniisip ko, pag Peruvian food, ceviche, so maaasim, maaanghang. Parang walang element of anghang to, or mahilig din sila dito mahilig din sila dito sa mga ginisa-gisa sa toyo. Pero parang hindi nagre-reflect for me lang naman yung lasa ng local foods sa ano. Or siguro yung style talaga nila, 'di ba? Parang para hiwalay sila sa ano, sa local. Parang okay, para hindi tayo ang ingay ng music, guys, pasensya na ha. Save na natin for mamaya. Dito guys magtipid. Kalahati para sa paborito kong apo, si Karen. Char. Para meron pang kakainin mamaya. Diba? At least aware kayo, be, na yung mga kinakain ko ngayon dito, hindi ko in-overfed. Siyempre, bilang influencer, be, kailangan nagbibigyan ko ng magandang influence sa inyo na huwag din kakain ng sobrang dami at baka lahat tayo ay maging diabetic at maging high blood. Diba? So, tamang ano lang, with moderation. Kakain tayo, tapos wag ito todo. Hindi talaga pwede itodo kasi meron pa. Meron pa ako dito mga dessert. So meron pa ako dito sundae na passion fruit. Mahilig sila dito actually. Kahapon, uminom ako. Nakikitambay kasi ako sa isang restaurant para maki-wifi. Naubos na lahat ng pagkain ko, guys. So sabi ko, kailangan ko yung medyo matagal-tagal. Ang in-order ko, akala ko, sabi ko, ito juice. Grande daw, grande. Be, grande nga, 1 litro.
isang litro na passion fruit juice. So ako yung parang, hala, tawang-tawa yung waitress. Kaya sabi niya, okay, sorry. Sabi ko, ay, laki. I usually don't complain pag malaki, pero sabi ko, it's okay. It's okay. In fairness, yung isang litro, tumagal naman ako dun sa restaurant nila ng mga 3 hours. At ayun, na-maximize ko, nakapag-call ako, nakapag-Facebook ako, lahat nagawa ko naman. And on that note, nakakatuwa dito sa kanila, maraming option yung kanilang dessert. Actually, meron pa nga sila ditong apple pie, hindi lang available today. So, tikman natin itong kanilang mga desserts. So, simulan na natin sa kanilang sundae. Ito guys, sure. Ito kailangan ko ubusin dahil sundae to. Ito mga may takip naman, pwede kong tirahan din sarili ko mamaya. Dahil may regret ako sa dessert eh. So, ito guys. Ang alam ko kasi, wala tayong ganito. Kadalasan na meron tayo is chocolate, caramel, strawberry, pero wala tayong passion fruit. Okay na? Okay na ba yung passion fruit? Hindi na fashion. Baka biglang magkaroon ng gown to. Ayan, so... Kain na nga tayo, B. Maasim. Na matamis. Bakit lasang passion fruit? Pero parang orange yung lasa niya. Bakit ganun? Parang lasang orange siya. Ayan, mga tunay na buto yan ng passion fruit. Kasi kinakain talaga yung buto ng passion fruit, guys. Pag kinain mo, magkakaroon ka ng tanim. Sure. Ang nakakatuwa pa dito sa kanila, be, kahit malamig yung panahon nila, mahilig sila sa mga malalamig na dessert. Tingnan natin kung sa ibang vlog ko makakain ako ng dessert nila dito na ano mga crepe-crepe. Kami sila sa parang ice cream. Ice candy. Set aside ko to, 4 to go. Ito naman guys na mousse de lucuma. Lucuma pala siya. Ito yung tres leches. Ito yung lucuma. Google ko lang ano yung lucuma, be ha. Baka ano yan eh. Hindi ko alam ano yung lucuma. Baka pagkain ng mga mangkukulam yan. Lucuma. Sakit pala yan. No? Leukemia pala. So sabi dito, be, ang lucuma ay isang uri ng mousse na gawa mula sa lucuma. Lokum. Isang prutas daw yon. Lucuma, isang prutas siya dito sa region nila. Kaya tikman natin. Kasi sabi ko nga, be, this video is about special na pagkain dito sa KFC na wala sa atin. Sarap ng ice cream. Tingnan natin ng lucuma. Yes. Ito na guys yung ating lucuma. Tikman natin. Ooh. Weird yung lasa niya na masarap. So yung parang sabi prutas daw siya, di ba? So nag-expect ako merong fruity flavor. Lasang butterscotch. Bakit ganun? Parang lasang butterscotch na lasang kape na ram na parang at saka bakit ang liit? Hindi nila nilakihan. Pang baby? Baby naman ako. Baby ka naman. Hindi, para hindi tayo magkaroon ng diabetes. Kain tayo guys. Kailan ba ito na ginawa? Ayan. Okay. Takakasa ko, expired na ba ito? Di pa. Gusto ko yung texture niya na parang yung mousse, very creamy, very light. Tapos yung, hindi siya yung mousse na mahangin.
siya yung malagkit talaga. Hindi ko lang mapagtanto kung prutas ito, bakit siya parang lasang caramel, na may pagka-butterscotch, na may pagka-kape. Ang astig naman. Hindi siya yung syempre prutas kadalasan, di ba, maasim, ganyan, tamis. Ito hindi eh. Parang medyo caramel, tamis, sarap. Wow. Eto naman guys, tikman natin itong kanilang tres leche. So dito guys sa Peru, surprisingly, sobrang sikat ang tres leche. Kaya naman nilagay talaga ng KFC yung tres leche sa kanilang menu. Yung unang araw ko dito, may nakasama ibang tour guide, nakasama ko ibang tourist. Tinanong nila ako, natikman mo na ba yung tres leche nila dito? Sabi ko hindi pa. Sabi nila you should try and let us know ano yung difference niya sa tres leche nyo sa Pilipinas. Kasi kung hindi mo rin alam, super, from the name itself, very Spanish, tres leche. So, ito talaga yung pinamana talaga ng mga Spanish sa atin, sa Pilipinas, buong South America, and especially dito sa Peru. Favorite nila to, kaya nilagay nila dito, at itikman natin ngayon. So, sabi nila, ano bang meron sa tres leche ng Peru? Siyempre, lasa ko yung cinnamon. So, siyempre sa tres leche, tatong leche yan eh. leche. Condensed milk, evaporated milk, and the heavy cream milk. Basta yun. Basta tatlong milk. Leche. Char. Tikman natin ito. Ayan. So, yung icing niya sa ibabaw, merong cinnamon. And kung titignan mo, super moist talaga nung kanilang Wow. Oh my God. Guys, so tignan nyo. Wow. Actually, yung tres leche, alam ko lang siya kasi napapanood ko sa mga Facebook yung tutorial paano nila ginagawa na maging moist, na after nila i-bake, lalagyan nila ng gatas. Yung kaibigan ko na si Cesar, si HTN Flores na nasa Missouri, gawa mo ako ng, mahilig siyang gawa ng ganito sa mga taga Missouri, magaling po yun mag-bake, pwede kayong order sa kanya. For free. Ito guys, tikman natin, ang sarap. At ang lamig. Medyo mangilong-ilong ngipin ko doon ang lamig lamig. Ayan nakikita nyo ba itsura niya? So, super moist, like nababad na talaga siya. Sa Pilipinas, yung na-try kong mga tres leche, hindi naman ganitong parang binabad na sa sa gatas. Ito guys talaga parang nag-bake. After mag-bake, nilagay niya lagay mo ng gatas, lagay mo sa ref. Ganon. Wow. Ang nakakaano lang dito, kasi wala tayong ganito, hindi available sa atin. Pero wala man to sa mga KFC sa atin. Available naman to sa mga local bakers, pastry shops. Support local, guys. May shoutout shoutout sa support locals. Ayan. Kung ako tatanungin nyo, anong gusto ko? Itong tres leche o yung lokuma? Mas gusto ko yung lokuma kanina. So itong basa, parang akong kumakain ng champurado. Tapos champurado. Mahilig pa naman ako sa champuradong malamig. Shoutout sa mga mahilig dyan sa champuradong malalamig. Ayan, ayoko na nga. Nagiging creative ako minsan iba yung imagine ko na. Sabi ko sa inyo pag iinom kayo, walang susuko. Tingnan nyo tuloy, may tres leche. Pero kainin ko to guys, mahal to Kano din to, parang kulang-kulang
150 din to. Ganito-ganito lang to pero mahal. Malamig kasi. Pero, guys, ito hindi ko na ubusan. Bakit kamo? Siyempre nga, di ba? Ayaw natin maging diabetic. Pero minum ng soft drinks. Walang ganito sa atin. Kalasa nga, di ba, ng popsicle sticks. And ito guys, last but not the least, meron tayong torta frutada. Woo! Dumudulas. Ito naman bang torta frutada is truffle cake. Diyos ko. Torta din naman yung sa atin, pero hindi naman ganito. Isipin nyo na lang, be, na itong ginagawa ko, it's my sacrifice for the Filipino people everywhere. Ako na ang kakain para hindi mo na kailangan tikman. Char. Ako na. Diba? Let me taste it so you don't have to. Dahil ng flight din, mahal eh. So ako nakakain para sa'yo. So ito yung ating truffle cake. So, alam naman natin siguro ano yung truffle cake. Okay na tayo sa truffle cake, huwag sa truffle-litition. Okay? At least may joke. Okay, so alam nyo ang truffle cake, it's a moist chocolate cake na merong parang caramel ba to or Nutella or hazelnut, ganyan. Tingnan natin. Wow. Ito kahit hindi ko rin ito ubusan para meron ng dessert mamaya. Ang sarap. Masarap yung mga chocolate shavings niya sa ibabaw. At saka when it comes to moist, ganito yung moist na gusto ko. Hindi yung kanina sa tres leche. Pachampurado na. Ang sarap. In fairness naman, nag-enjoy naman ako sa kanilang KFC dito. Pagdating sa burger nila dito, mga chicken sandwich nila, parang pareho lang naman. Natikman ko siya noong nakarang araw. So, it's not worth sharing. Meron din sila dito chicken popcorn. Yung parang ang tawag dito sa Pilipinas nun? Hot shots, fun shots. Meron din silang ganun dito. Meron din sila dito ang bucket na pwede mong bilhin. Pero ang bucket niya dito parang as 8, 10, 12 ata. Wala silang 6. Meron sila dito ang box of 4. Tapos bucket of 8. Bucket of 10, 12. And ako guys, may sasuggest ko kung mag-travel kayo dito at natatakot pa kayo kumain ng local, ayaw nyo kumain ng kung anik-anik, try KFC. Tandaan mo, kay Francis, may KFC. Kay Francis Candia. Akin talaga to, guys. Di ba? Guys, kung nag-enjoy kayo sa video to, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe dahil nag-upload ako ng video almost everyday at follow nyo rin ako sa social media accounts at Francis Candia para naman makita nyo yung mga ganap ko. And syempre, kung gusto nyo tumbag itong video, let me know, comment down, and subukan pa natin ito sa mga bansa pupuntahan natin soon. Let me know anong bansa yung curious kayo matikman yung kanilang KFC or any other fast food. Alam nyo guys, nagpapanggap lang ako dito na nag-t-shirt. Nag-t-shirt talaga ako kasi sabi ko, pag suot ko yung jacket ko, sabihin nyo, hindi na ako nagbibihis, pare-pareho nila ako ng damit. Pero ayun, nagpapanggap ako, nilalamig talaga ako dito, nilalabanan ko lang. Nakikita nyo ba yung mga taong dumadaan sa likod ko, lahat sila naka-jacket. Ako hindi. At dahil ang tagal kong hindi nag-shoutout sa inyo guys, please comment down below para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na video. Ito, mag-shoutout tayo sa mga ilang nag-comment sa aking mga nakaraang video. Shoutout kay Ayens, shoutout kay Yen Santos, kay James World, kay Nikki Logan. Be, thank you so much talaga, be. I love you so much. Ha? Kay Rosalie Enalisan, kay Diane Entod, kay Core Memories, and kay Annabelle Cuevas. Ito, last but not the least, kay Raymond Lorica. Be, you know the drill. Pero alam nyo, sabi ko nga,
ang isa sa tagline ko talaga dito sa YouTube channel ko dati is, don't forget to love yourself. Like someone you want to love because you deserve that kind of love. Muntik na matumba ang lamesa. With my current relationship ngayon, ito yung paalala namin sa isa't isa. Be, make good choices. Make good choices, ha? Hanggang next time. I-follow mo ako, be. Panoorin mo lahat ng mga videos ko. At syempre, magkanooran tayo sa susunod na video. Mula pa rin dito, be, sa Peru. This is me, Francis Cadet, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese! Mi amor, kailangan ko na lumabas. Bye-bye na. Bye-bye!